Nag-away kanina ang pinakamatanda at pinakabatang senador, sina Senate President Juan Ponce Enrile at Senador Antonio Trillanes IV, nagkasagutan at nagbangayan tungkol sa panukalang hatiin ang Camarines Sur at pati ang tungkol sa alitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Nag-walk out si Trillanes nung binasa ni Enrile ang di manoy notes ni dating Philippine Ambassador to China Sonia Brady tungkol sa back-channeling o ang sikretong pakikipagnegosasyon ni Trillanes sa China. Tinawag pang fraud ni Enrile si Trillanes dahil sa pagkampi di mano nito sa China. Bagay na itinanggi ni Trillanes na tumawag naman kay Enrile bilang isang bully. Live mula sa Senado, may report si Jam Sisante. Jam? Yes, Jessica, nagkainitan nga kanina sa plenaryo sina Senate President Juan Ponce Enrile at Senador Antonio Trillanes IV. Nagsimula nga mainit nilang usapan ng tumayo itong si Senador Trillanes para batikusin ang pamumuno ni Senate President Juan Ponce Enrile sa kanyang privilege speech. Gusto ko happy ka. Iyan po ang campaign slogan ng ating Senate President nung siya ay kandidato pa noong 2010 elections. Bumenta po iyan. Marami pong sumakay dyan. Pero ang nakakalungkot, sa pagpatakbo ng Senado, malayo ito sa katotohanan. Kasi po, ang kalakaran talaga dito ay kung gusto ko, isasagasa ko, kung ayaw ko, uupuan ko. Marami ang nagulat sa harapang patutsada ni Senador Antonio Trillanes IV laban kay Senate President Juan Ponce Enrile. Sa kanyang privilege speech, ibinulalas ni Trillanes ang pagkadismaya niya sa kasalukuyang liderato ng Senado. Last July 24, a day after the President's SONA, a caucus was called at the Senate President's office. We were not informed of the agenda, so I assumed right away that it was probably about something really important. It was about the local bill on the division of the province of Camarines Sur. Without elaborating on the details of what happened in that caucus, suffice to say that I was shoved aside for the end time. Ang tinutukoy ni Trillanes ang di umano'y pagmamadali ni Enrile na maipasa ang nakabinbing panukalang batas para hatiin ang Camarines Sur at lumikha ng bagong probinsya na Nueva Camarines. Tanong tuloy niya, nagpa-pressure daw kaya ang Senate President sa mga personalidad na di umano'y nagsusulong na naturang panukala, gaya ni Congressman Luis Villaferte Sr. at ni dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo na di umano'y tumawag daw kay Enrile tungkol dito. Sinusubukan pa rin ng GMA News na kunan ng pahayag si Congressman Villafuerte. Mariin namang itinanggi ni Len Bautista Horn, tagapagsalita ni dating Pangulong Arroyo na tinawagan ni Arroyo si Enrile. Kasunod ng kanyang maaanghang na pahayag, inanunsyo ni Trillanes ang pagbitiw niya sa mayorya. I kept on looking for a possible explanation for our Senate President's irrational behavior. I have lost trust, faith, and confidence in Senator Enrile's capability to lead the Senate along the path consistent with the reform agenda that I espouse. Si Enrile hindi naman agad pinalampas sa mga pahayag ni Trillanes. This is the first time in my whole career as a senator that I was accused of railroading or pressuring people in this Senate. Binabanatan daw siya ni Trillanes para pagtakpan ang lumabas na isyu ngayong araw na nakikialam si Trillanes sa negosasyon ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea. Uminit ang sagutan ng dalawa nang magtangka si Enrile na basahin ang di umano'y notes ni Philippine Ambassador to China Sonia Brady ng kanilang meeting ni Trillanes noong August 12. You went to China, you asked the Ambassador of the Philippines there, Madam Brady, for a meeting, and you said, do not take notes during our conversation. And you called the Secretary of Foreign Affairs a traitor. In fact, you told me that he committed treason. Yes, it was an executive session and we're not supposed to And I divulge will what's read, happening in I will read into the record your conversation with Brady But it's and his supposed notes to the Department of Foreign It's Affairs. supposed to be a confidential matter. Yes, but there's nothing confidential. Even in the executive meeting, cabinet meeting, in the cabinet meeting in Malacanang, Mr. President, I will refuse to answer. Sa galit ni Trillanes, nag-walk out siya sa Senado.
Pero si Enrile itinuloy ang pagbuelta sa kapwa senador. Trillanes wanted everything that was happening in Scarborough to be made secret so that it will protect the interest of the Chinese. Pinoy did not know of the arrangements being made by the senator. Imagine talking to an enemy of a potential enemy of this country 16 times. What did he discuss with these people? Who initiated the discussion? Did he? Or did they? Did they pay for his trip to Beijing? Huh? He should answer. That's why he could not be here, because I'm going to ask him. My God, this guy is a fraud. Base raw sa notes ni Ambassador Brady, sinabi raw ni Trillanes na sa Pilipinas, walang pakialam ang mga tao kung mapasa atin ng panatag shoal. Pilipino ba yan? Makabayan ba yan? My God, what kind of a senator is this? Trillanes told the Chinese that we cannot enforce our coastal protection. That is the kind of a Filipino senator you have here. Matapos mag-walk out sa Senado, tumuloy naman sa kanyang opisina si Trillanes. Paliwanag niya, hindi totoong kumakampi siya sa China. Lahat daw ng biyahe niya sa Beijing ay ginasusan ng Malacanang dahil sa kanyang papel sa informal talks sa pagitan ng China at Pilipinas. Wala po tayong ibinenta, contrary dun sa kiniklaim ni yung interpretation for that matter ni Senator Enrile. Wala akong binenta, andiyan yung Scarborough eh. Wala naman, si Presidente lahat ng nag-decide nung mga messages na pinaparelease sa akin. Ba't siya nagmamaktol? Kasi for the first time in his career, meron tumindig sa kanya. Na tipong hindi binibili yung mga kalokohan niya. Yes, Jessica, sabi ni Senate President Juan Ponce Enrile ay hindi raw sila magpapataw ng sanctions kay Trillanes. Pero sabi ni Enrile, mangangampanya daw siya laban kay Trillanes na isang re-electionist para malaman daw ng publiko kung ano yung karakter nitong si Trillanes. Jessica? Okay, in the meantime, Jam, kasi na-divert na yung naunang issue, no? Ang naunang issue dito ay Camarines Sur. Na-divert na ito sa usapin ng China at Pilipinas. What happens to the proposal na hatiin ang Camarines Sur into 3? I understand. Yes, Jessica, sa ngayon ay patuloy pa yun na pinagde-deliberata ng mga senador. Sa katunayan, bukas ay magsasagawa sila ng sesyon kahit na normally Mondays to Wednesdays lang yung session ng Senado para makapagbigay pa ng mas maraming oras dun sa mga urgent bills tulad nga nitong bill para hatiin yung Camarines Sur at iba pang mga kailangan ipasa. Jessica? Okay, Jam, kasi alam natin na pag ang Senado ang pinag-usapan kung ilang bilang ng senador meron dyan para daw ganun din ang karaming bilang ng independent republics. Ibig sabihin, each senator has his or her own mind, di ba? Hindi mo yan mai-impluwensyahan ng partido. Pero masasabi bang dito sa nangyaring alitan ngayon sa pagitan ni Trillanes at ni Enrile, are the lines more drawn than usual? Jessica, napansin natin kanina na pagkatapos mag-walk out ni Senator Trillanes at pagkatapos nga mag-deliver nung talumpati naman niya sa Senate President Juan Ponce Enrile ay maraming mga tumabi or kinausap si Senate President Juan Ponce Enrile mapaano pang partido. Meron doon nationalista, meron Liberal Party, meron mga independent. So hindi natin masasabi ngayon kung makikita naman doon na mukha ng mga sinusuportahan ng mga senador itong sa Senate President Juan Ponce Enrile. But at the same time, meron ding mga kasamahan si Senator Trillanes like Senator Pia Cayetano na lumapit sa kanya pagkatapos nga nung pag-walk out na. Jessica? Okay, so walang effect sa tinatawag na balance of power dyan sa Senado, itong nangyari kanina? Jessica, the leaders in the Senate are always assuring na loyal yung karamihan ng mga senador dito kay Senate President Juan Ponce Enrile. Sa ngayon, wala naman tayong nakitang indikasyon na meron na nagbago doon sa sentimiento daw na iyon. Jessica? Okay, maraming salamat, Jam Sisante.